walang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig, at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ng gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig, at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi, at nagbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumilikha ka ng ilog sa patungong kapatagan, sa gilid ng mga burol umaagos na marahan, sa naroong kakahuyay umaawit na masaya, mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig ikaw, Poon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa, at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid, at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroon siya, at saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit, at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan, at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Panalig narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At ang ating ebanghelyo ay pinapakita sa atin, nilalarawan sa atin kung papaanong ating Panginoon ay naglalakbay. At sa kanyang paglalakbay, maraming mga tao siyang nakakasalamuha. Sa katunayan, naging matunog ang ngalan ng ating Panginoon at marami ding humahabol sa kanya. Sa ating kapanahunan po ay marami din po yung mga tinatawag na mga vloggers o kaya mga content creators, gagawin nilang lahat makakuha lamang ng likes. Meron marami din po sa kanila na ika nga ay legitimate ang kanilang mga content. Very useful, nakakatulong, pero yung iba minsan parang masyado ng adventurous, susubukan ang lahat. Mapapansin niyo po ito dahil minsan ang dating ay parang bida-bida. Lahat na lang ay pinagbibidahan nila ang kanilang kagandahan, kagwapuhan, kagalingan, katatawanan, and everything, para lamang maging viral. Ang ating Panginoon po sa Ebanghelyo ngayon at sa kanyang kapanahunan, viral din po ang ating Panginoon. Matunog ang kanyang pangalan. Kaya nga sa mga nakakaalam na ang ating Panginoong Hesukristo ay nakapagpapagaling, marami ang sumusunod sa Kanya, marami ang tumatakbo sa Kanya. Marahil hindi pa nila siya tunay na nakikilala bilang anak ng Diyos, ngunit alam nila na siya ay magaling sa Kanyang pananalita, sa Kanyang pagtuturo, at mas magaling pa sa Kanyang pagpapagaling sa mga milagro na Kanyang nagagawa. Na kahit ang mga masasamang espiritu ay sumusunod sa Kanya. Kung sa ating kapanahunan yan, ay talagang magbabiral ang ating Panginoon. Ngunit dito ay pinapakita din sa atin na ang Panginoon ay laging naglalakbay. Wala siyang Jesus Center of Healing, ika nga. Wala siyang Jesus Institute of Higher Studies. Bagkus ang ating Panginoon ay naglalakbay, pumupunta sa iba-ibang lugar, sa mga karatig na lugar. Bagamat mahirap yon na wala siyang sariling bahay, wala siyang sariling center, ngunit siguro na sa plano ng ating Panginoon yun na siya ay lumalapit sa tao. Hindi siya ang pinipilahan, ika nga, bagkus siya ang pumupunta kung nasaan ang mga pangangailangan. Akmang-akma po sa tema ng ating Jubilee Year ngayong 2025, The Pilgrims of Hope, ang namamanatang paglalakbay para sa pag-asa, sapagkat ang Panginoon mismo ay isang pilgrim din of hope. Ang kanyang incarnation, ang kanyang paglapit at pagdating dito sa kalupaan, sa ating daigdig, ay parang isang pilgrimage din. Siya mismo ang naglakbay, lumapit sa atin. At sa kanyang mga pagdalaw sa mga karatig na bayan, para din siyang pilgrimage to bring hope. Kapag nakikita siya ng mga tao, nabubuhayan sila ng pag-asa sapagkat alam nila na sila ay mapapagaling, mabibigyan sila na maa-uplift sila sa kanilang buhay kapag naririnig nila at nakikita ang Panginoon. Sana po ganun din ang ating effect sa mga tao, na kung saan man po tayo mapunta, sino man po ang ating makasalamuha, ay makapagdala tayo ng pag-asa at mabuting balita at pagmamahal, at magandang espiritualidad para sa ating kapwa. Kaya nga mga kapatid, sana ito'y maging modelo sa atin ng pagmimisyon. Bilang isang Kristiyano Katoliko, hindi po tayo tinawag na para maupo lamang. Yes, sa simbahan umuupo tayo, nagdadasal tayo, tumatahimik tayo sa ating tahanan, ngunit tayo man po ay tinatawag upang sumunod kay Kristo bilang isang manlalakbay, isang pilgrim, isang nagmimisyon upang ipangalap ang mabuting balita, ang pag-asang mula sa ating Panginoon. Na dito po makikita natin sa mga gawain ng ating Panginoon na nasa sa Kanya ang Espiritu. Ito po ang milagro siguro ng ating pananampalataya, na ang Espiritu ng Diyos na nasa sa atin, nakakakilala kapag nakikita natin ang Espiritu sa ibang tao. Para bang, may mga pagkakataon na sasabi mo, alam mo itong taong ito, ay magandang spirit nito. May mga pari tayo, mga guro, may mga leaders tayo ng lipunan na masasabihan mo sa kanilang magandang pamumuhay, magandang halimbawa, nasa kanila ang Espiritu Santo. Kaya't yung mga magagandang gawa ng ating Panginoon ay isang tanda lamang
na the Holy Spirit is working in Jesus. Narito siya sa ating piling. At ganoon din naman nakita natin na kung papaanong ang mga tao ay nagkukumahog, no, ika nga, upang makalapit at mahawakan ang ating Panginoon. Siguro walang ibang pinagkaiba ito sa mga deboto na nais makalapit sa mga imahin, sa halimbawa kay Jesus Nazareno o sa Santo Niño o sa Mahal na Birhen o sa ating mga paboritong santo upang makalapit at makahawak. Sapagkat tila ba kapag tayo nakahawak ay parang tayo'y in contact with the divine. Ika nga, ang kabanalan ay ay abot kamay na lamang. Nawa ganun din ang ating paglapit sa Panginoon. Na sa ating paglapit at paghawak sa Panginoon, hindi siya ang nahahawa sa ating sakit. Hindi siya ang nahahawa sa ating kasalanan. Hindi siya ang nahahawa sa ating katauhan. Bagkus tayo ang nahahawa sa kanyang kagalingan, sa kanyang kabanalan. Kaya't wag po tayong magsasawa, mga kapatid na Kristiyano Katoliko, sa ating patuloy na paglapit sa Panginoon. Nawa sa araw-araw, tayo ay mag-aabot kamay upang sa ganon tayo makahawak sa Panginoon in a spiritual way, in a symbolic way, sa ating panalangin, sa ating pagninilay, sa ating pagsamba sa banal na misa, ay tayo'y mas napapalapit, no? At tayo ay in touch, connected sa ating Panginoon. At sa mga pagkakataon na yan, naway dumaloy ang kapangyarihan ni Jesus ng pagpapagaling at pagpapagabanal at pagpapakabuti sa ating buhay.